Sa isang tagong pagbibigay-pugay ng China sa kanilang 4 na tripulante na namatay sa insidenteng nangyari noong August 11 sa Bao de Masinloc, kung saan kabilang sa mga sangkot na sasakyang pandagat ang isa pang barko ng PLA Navy na may bow number 164 at ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Suluan MRRB 4406. Kinilala ng China ang mga kabayanihan ng mga ginawa ng mga nasabing tripulante sa pagprotekta ng kanilang mga karagatan. Ito'y ayon sa kanilang gobyerno na hindi naman kinikilala ng international community. Dapat pasok at legal na pagmamayari ito ng bansang Pilipinas base sa international na batas na iginawag noong 2016 ng International Tribunal ng Permanent Court of Arbitration ng United Nations. Sa mga kumakalat na balita sa mainland China, hindi na inayag ng mga ito ang tungkol sa totoong nangyari sa banggaan ng kanilang dalawang barko. Datapwat sinabi pa ng mga ito na binangga pa umano ng barko ng Pilipinas kung kaya nangyari ang naturang insidente na ikinamatay naman ng 4 na tripulante at nawawalang isa pa sa kanilang China Coast Guard vessel. Nangyari ito malapit sa Wangyandao, ang tawag sa China, sa pinag-agawang bahura na Bao de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Ipinapalabas pa ng China na sa kanilang mga mamayan doon na pinapaalis at tinatamboy nito ang masasakyang pandagat ng Pilipinas mula sa tubig sa paligid ng pinagtatalo ng Scarborough Shoal sa South China Sea, habang ang Pilipinas naman ay nag-uulat ng banggaan sa komprontasyon. Ito'y ayon sa ating Philippine Coast Guard. Pilit na binabaliktad ng China ang mga balita para lamang lalong mapaniwala ang kanilang mga mamamayan at patuloy na maging tapat sa kanilang gobyerno, na sinabi pa ng mga ito na ang mga barko ng Pilipinas ay naharang noong Lunes matapos nilang baliwalain ang mga babala sa isang operasyon na sinabi ng Coast Guard ng China na professional, standardized, lehitimo at legal na ginagawa nila alinsunod sa kanilang saligang batas sa ilalim ng Communist Socialist Party of China. Sinabi ng ilang mga eksperto sa dagat at depensa, hindi mawaring magiganti ang China sa ginawa na ito ng Pilipinas dahil sa kahihiyan na natamo nito sa international community, at ayon naman sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, matagal na silang handa para dito. Ang insidente ay ang pinakabago sa isang serye ng mga paghaharap sa pagitan ng China at ng Pilipinas sa South China Sea, isa sa mga pinakabalang maritime route sa mundo na halos lahat ay inaangkin ng Beijing sa kabila ng international decision na ang assertion ay walang legal na batayan. Inaangkin din ng Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ang mga bahagi ng pinagtatalunang karagatan at mga bahura. Sinabi ng kanilang Coast Guard spokesperson na si Gan Yu, the China Coast Guard took necessary measures in accordance with the law, including monitoring, pressing from the outside, blocking, and controlling the Philippine vessels to drive them away. Samantala, sinabi naman ng Pilipinas na isang Chinese Navy vessel ang bumangga sa isa mula sa sarili nitong Coast Guard habang hinahabol ang isang Philippine patrol boat, at naglabas ito ng video footage ng nasabing komprontasyon para hindi nababaliktad pa ng China ang ipapakalat nitong mga balita sa international community.